Magandang umaga po sa tanghaling ito mga kapatid. At unang-una po, siyempre binabati po namin yung ating kapatid na kasama lagi na sa tuwing na po ay naririto, isa sa mga inakay ng Ama sa dambanang ito. Happy birthday sa iyo kapatid. At binabati po namin ang bagamat maulan na medyo maulan, hindi naman ganun kagrabe ang ulan. Salamat po sa inyong pagdalo ngayong araw na ito sa pakikibahagi muli sa salita ng Diyos na iaalay po sa atin ng ating Ama ng Banal na Espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo Conching. At binabati namin yung mga nanonood sa internet, kapatid na Raquel, kapatid natin na nasa Dubai, Irene Jess Espanyol, at kapatid natin Miss Catherine Chico Lee, si Abby, anak ni Mother, Emily Miranda na nasa Taiwan. Ayan, sino pa ba? Si Simon, nakasama nating alagad na nasa ibang bansa din po. Yun pong ating kapatid na Mirna. JR? Hindi JR eh. Kapatid ng Tito JR yun. Okay. Ano pangalan? Yun, Marcelino Cao. Okay, si kapatid na Marcelino Cao. Marcelo. Tama, ayun, Marcelo Cao. Happy viewing po at saka kay sa kaibigan natin, si Wesley. Hello. Okay, at bago pong lahat, nais ko po munang hinga ng maikling mensahe at kanya rin pong pagbabahagi sa kahiwagaan at kadakilaan ng ating Diyos na buhay, ang ating pong kapatid na may kaarawan ngayon, kapatid na Marlene. Ang ganda ng buhok. Diyos sa mga makapangyarihan, taglay mo ang lahat ng bagay, papuri aking binibigay sa magdamag mo patnubay. Nagkaroon ako na pagkakataon, namulat ang paningin ko, nasilayan ang gawa mo, maghahari ka nawa Ama ko. Sa maghapong ito, kalooban mo at kagustuhan mo ang siyang manguna sa damdamin at isip ko. Huwag nawa ako bilang tao na may pagnanasa at maramot siya, kundi ikaw Ama ko ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po, sa tuwing haharap ako sa inyo, ang kabog ng dibdib ko, hindi ko maintindihan. Maraming salamat po sa pagbati ninyo. Maraming salamat. Ang maibabahagi ko na lang po, nang una po akong napunta sa ating dambana. Alam niyo po, nang una akong makarating dito, hindi ko malaman ang aking kaisipan magulo, hindi ko maintindihan. Pagpasok ko pa lang po dyan, parang ayaw ko nang pumasok. Kasi nga po, pinaghaharian ako nang hindi ko maintindihan kung masamang espiritu, kung ano po yun. Ayan po, umaamin ako sa inyo. Pero ako po ngayon, eto nasa harap niya at tinanggap niya ako ng buong buo. Ako po'y nagpapasalamat. Nang una ko pong, inakay po ako ng aking pamangkin at saka ng aking darling na po. Inakay po nila ako, parang ayaw ko pong pumasok para po akong sinisilaban. Hindi ko maintindihan kung ano yun. Para po akong nag-iinit ang buong katawan ko.
para akong masusunog. Pero nung ako po ay nayupo nila dito sa sapilitan, alam niyo po ba, hindi ko alam na ang mahal na apo pala ang nagsasalita. Ang siyang nagsasalita ng mga banal na salita na tumatagos sa aking puso't kaisipan. Dumudurog sa aking puso at parang tumutusok sa lahat ng katawan ko. Lahat, maraming nakakita na bawat banggit ng mahal na apo, walang pagnit ang aking pagluha. Luha ng hindi ko maintindihan kung ako ba'y natatakot o naaano sa kanya. Nung nalaman ko po ang apo Kunching pala na ating kinalugdan, siya po pala yun ng Diyos Espiritu Santong Banal. Ako po ay nagpapasalamat. Maraming salamat po. Isang awit na lang po. Pasasalamat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Salamat po. Kung ano man po ang naging pagkukulang ko at pagkakasalang nagawa sa inyo, yun po ay hinihingi ko na sa inyo. Naway patawarin mo ko sa lahat ng aking pagkukulang at pagkakasalang nagawa. Salamat po, salamat. Pwede po ba isang request, kapatid ang kakanta? Alam ko na. Dahil birthday mo, di ba, birthday mo nga pala. Sa totoo lang, absent po kasi ako noon dahil, hindi ko alam kung ano naman yung aking ginawa noon. Pero ang mahalaga, dahil birthday mo, ayun, awitan kita. Cute na cute pa naman ako sa hair mo. Nainggit po ako. Ala po kasi akong maitirintas. Yan. Ang ganda-ganda ng boses mo, bilog. At, yun nga, ang mahalaga, bilog ang boses mo. Wag lang, hindi mo ka nervisin. Ang mahalaga, wag makulot ang puso mo. Kulot naman ang buhok mo, unat yung puso, kailangan buo din. Okay. Okay, awitin po natin. Kapatid, sundan mo na lang ako. Dahil sa'yo, parang may bagyo. Alam, bagyo, no? Matindi kapit mo sa kamay ko, no? Okay, sabi ng Panginoon huwag ka raw kumapit sa tao, sa Diyos ka kumapit. Yan. Kaya tayong dalawa, sa Diyos tayo kumapit. Bagamat ako'y maiksi ang aking buhok, wala akong maitirintas, ikaw naman sagana sa buhok, may bangs pa. Di ba? Kailangan pagka ganyan bumabagyo, medyo humingiti-ngiti tayo. Sadya pong alam niyo po ba, hanggat inaayos yung ating sounds, alam niyo po ba, nung ako po ay bata pa, naalala ko po yung ang hirap pala nung umuulan wala ka isasaing. Hindi po, totoo po yan. Kasi po, nung araw, siyempre mahirap lang po kami Buhay namin, mahirap lang. Ang dami namin magkakapatid. Umuulan pong ganyan. Siyempre po, pagka wala ka isasaing, alam niyo po ba yung bigas na sasaingin mo, nilalagyan mo ng kamote? Di po ba? Kamote. Yung ang tawag doon ay kinikisa. Kisa,
Eh ngayon wala nang kisang, sosyal na tao ngayon eh. Alam niyo po yon, nung maliliit po kami siguro, basta maliliit po kami, hindi ko alam, maalala ko ilang taon ako noon. Dahil ko konti ang bigas namin. Ang inuluto po namin, nakikita ko yung ina ko naghihiwa ng mga kamote, sinasama po sa sinaing yun. Eh kami naman po mga bata, sarap na sarap kami kasi matamis-tamis yung kanin. Nako, ngayon po, kaya isa sa hiwaga na pinagpapasalamat ko sa Panginoon, sabi ko, mga anak, tignan nyo, lalo na po pag bumabaha, paano kaya kung ang buhay, naalala ko kako yung mga buhay ng yung po mga hirap na hirap talaga na, di po ba, talaga naman po, inaabot ko minsan, umaisaing wala. Sabi ko, nakatalungko po ako sa bintana, nakaganda ko. Diyos ko, paano po kaya yung mga tao na wala ng isasaing? Dahil naalala ko po nung araw kami, yung bigas na sinasaing namin, sinasamahan namin ng kamote. Yun, dahil sa hirap ng buhay. Pero palagay ko ngayon, hindi na ganun kauso yun. Ang uso ngayon, nilulugaw na nila. Pag wala silang pansaing, isang gatang na lang, ilulugaw nila yon. O lalagyan nila ng magic sarap, sibuyas, luya, okay na, di po ba? Kasi nga, high-tech na eh. Oh, high-tech. Kaya dahil high-tech na, kakantahan na rin kita. Purihin-purihin ng Diyos. Salamat po sa bawat pagkain na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Lalo sa mga kapatiran Divine Mercy na alam namin na wala ka amang ginugutom. Hindi mo kami ginugutom sa lamang pantiyan at higit lalo mo kami hindi ginugutom sa laman, kabusugan ng aming kaluluwa. Salamat po, Panginoon. Dahil sa'yo nais ko amang mabuhay, dahil sa'yo kami naririto, dahil sa pag-ibig mo kami ay inakay mo sa banal na dambanang ito. Salamat sa iyo, Ama ko, dahil kay Kristo kaya kayo'y naririto, tuluyang inaakay upang makilalang Diyos na totoo sa pamamagitan ng salitang banal. Inihahayag sa inyo ang bawat puso ninyo sa may makakakilalang totoo. Salamat sa iyo, Ama. Kapatid kong ito'y inakay mo upang ika'y makilala niya, ganap sa buhay niya, kundi dahil sa'yo kami kaya'y nasa ng totoo sa kadiliman ng buhay ko. Kaming dalawa'y naroroon, Ama, dahil may Diyos, kaya tayo'y naglilingkod. Dahil may Diyos, kaya tayo nagagala sa dambanang ito. Diyos na may buhay na totoo sa pamamagitan ng Espiritu, sa katauhan ng Apo Kunching ko. Salamat, kapatid! Binigla mo ako eh. Nabigla mo ako eh, no? Pero eka nga, napakabuti ng Diyos. Napakadakila niya at higit sa lahat, napakahiwaga niya.
Alam niyo po na sa totoo lamang, sabi ko nga ako, kuminsan katulad ng sinabi niya, aba, parang masamang espiritu yon, masamang espiritu yon. Aminin po natin, ganyan naman po, di po ba? Talaga naman kung minsan, akala natin sarili lang natin, pero ang totoo hindi na po tayo Pero napakahirap pong tanggapin yon. Mapakahirap pong tanggapin. Pag sinabihan ka na, oy, masamang espiritu yan. Naku po, parang hindi mo po matanggap sa sarili mo yun. Pero pag nilayan po natin kung minsan talaga naman po nangyayari. Subalit, dahil sa, sabi nga, nung isang araw, yung tema, yung liwanag, yun ang lumalaban. Doon sa kadiliman, yung karampot na liwanag na yun, yun ang lumalaban upang pagliwanagin ang puso mo, pagliwanagin ang isip mo. At ngayon po sa umagang ito, nais ko pong tawagin upang magbahagi at gayon din po naman, napakaganda po kasi ng tinig nito, upang magbahagi at maghandog din naman ng awit para sa ating Ama at para sa inyo. Sorpresa po ito. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na si Janine upang ipahayag ang hiwaga na ginawa ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Alam niyo po, ang babae pong ito ay talagang kakaiba ang ginawa ng Diyos sa kanya. Subalit sa kabutihan ng ating Panginoon, hindi sumuko. At upang ibahagi sa inyo kung ano man po iyon, narito po siya. Pasalubungan po natin ang palakpakan sa kanyang pagbabahagi ng kahiwagaan ng ating Diyos na buhay at awitin na ihahandog po sa inyo. Gandang umaga po sa lahat. Iaalay ko po yung awitin na to para po sa lahat ng alagad, tagasunod po, pasyente, Kaps, lalo-lalo na po sa mahal na apo. Ang bigay ng may kapal, tungkol sa aking dasal upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang taglay ng may kapal, kabiyak nitong puso ko. Walang ni kahatimang saglit na sa'yo'y may papalit. Ang ibigin ko'y ikaw. Ang lahat ng aking galaw, ang sanhi ay ikaw. Kung may bukas man tinatanaw, dahil
Pasensya na po. Naging emotional po. Okay, maraming salamat kapatid. Alam niyo po ba na sabi ko nga kung naramdaman ninyo, hindi man magsalita o di man siya magbahagi sa pamagitan lang ng awit, mararamdaman ng puso niyo yun. Ako po kasi talagang sabi ko nga, tunog pa lang ng organ, iba na yung nararamdaman ko. Kaya nung siya po ay umawit na, ikaw, nandun po ako, inayoko po ako. Dahil meron na po akong naramdaman sa aking puso. Kaya purihin, dakilain ng ating Panginoon, sapagkat sabi nga kung papaano siya yung emotional. Dahil unang-una po ang Panginoon po kasi ang ating madarama. Ano man yung nagaganap sa ating buhay, pagkat batid natin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi siya sa atin nakakalimot. Sa kabila ng marain nating pinagdaraanan, siya pa rin po yung kasama natin. Siya pa rin yung lagi na nakasubaybay, laging nakagabay sa ating lahat. Kaya po, maraming salamat sa iyo kapatid sa pagpapaunlak mo. At ang susunod ko pong ibibigay sa inyo, para naman po medyo ngumiti nga po kayo. Ngiti, kailangan po nakangiti tayo, walang nakadukdok. Naantok po ba kayo? Hindi po kayo naantok. Okay, palakpak po tayo. 3 lang. 1. Sumobra kayo Tatlo lang po. 1, 2, 3. Ayun, buhay ang Diyos. Kaya habang pumapalakpak kayo, para naman masiyahan ang puso nyo, nais ko pong tawagin si Tata Magno Guevara para isang napakagandang awit. Yan. Yan, daming fans. Sorpresa, ganun po kasi si Lord. Ang gusto niya sorpresa dahil alam ko po na, tingnan nyo, kinukuha nyo na yung mic agad, hindi pa ako tapos. Alam niyo po ito si Tata Magno, kaligayahan ng puso niya makapag-alay sa Diyos. Ang totoo ko minsan po, ito po totoo. Pag kumaawit siya, minsan matatawa tayo, no po. Pero tignan niyo po yung naidulot sa atin, di ba? Napangiti tayo. Kapag tayo yung umingiti, nawawala yung meron pong gumagaling sa ating katawan. Kaysa po sa nakasibangot ka, naiinis ka. Gumagana lahat ng ating mga nerves sa katawan para tayo magkasakit. Subalit, pag tayo po ay ngumingiti, di po ba, naiiba. Yung mga mukha ninyo nababanat. Katulad po ng mukha ni Tata Magno, banat na. Okay po, para po bigyan kayo ng kasiyahan at magkapag-alay sa ating Panginoon, pakinggan po natin uli ang awit ni kapatid na Magno Guevara. Salamat po. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay tinawagan dito sa banal na dambana upang po ay mag-alay ng awit una sa ating Diyos at sa ating banal na espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo at sa inyo mga alagad, sa inyo mga tagasunod, choir, mga pasyente. Magandang muling umaga po sa inyong lahat. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Jesucristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami
sa dilim. Liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay. Pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagalingan ng may karamdaman, galing sa Diyos nating buhay, galing sa Diyos nating buhay. Maraming pong salamat. Salamat po. Salamat po. Kinakabahan na ako. Kaya maalis. Kinakabahan na ako eh. Baka hindi na matapos ang kantang ito. Ang hiwaga ng aking damdamin, ngayon ko nalaman, ikaw ang dahil, at tuluyan di ko mapigil sa nais kong ikaw ay makapiling. Magmula nang kita'y makilala, larawan mo Kristo, tanglaw niya ring buhay, ang landas ng aking kapalaran, warit nagliwanag at makakamtan. Iniibig kita ng higit pa sa aking buhay. Minamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging sumpa at panata kong tunay. Hanggang sa huling itibok ang puso ko sa'yo lamang. Salamat po. Maraming pong salamat. Salamat. Salamat, O Diyos. Okay, maraming salamat. Diba, nangiti kayong lahat. Ano po? Eh, lalo na po pag kami umaksyon ng pag-ano, tsaka po pag-ano. Ako po, enjoy na enjoy po talaga ako doon. Alam nyo po, kailangan lagi tayong nakasmile. Nakasmile. Huwag naman po tayong masyadong kulubot. Lalo pagka umuulan na ganyan. Wala na nga po tayong pera. Tapos ganun pa tayong lahat. Kailangan, smile. Though your heart is aching, smile. O dapat naka-smile. Huwag naman po yung walang tao, eh, nakaganon kayo. Eh, naku po, baka mapagkamalan tayong may ganon. Naku, mahirap na po. No? Okay po, at ngayon po, ang susunod po na para magbahagi sa inyo lahat at magdulot naman ng kalakasan, katatagan sa inyong buhay, upang ihayag ang kadakilaan at kahiwagaan ng ating Diyos na buhay, tawagin po natin si kapatid na Isadora. Salamat kapatid. Buhay ang Diyos. Isadora daw. Isidora po ako. Isidora. Buhay po bang Diyos? Alam niyo po, hindi na kailangan itanong yan eh, buhay ang Diyos. Dapat po naramdaman po natin yun. Kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nakakahinga pa tayo.
nalalagpasan natin kung ano man yung mga dumarating sa buhay natin, mga pagsubok. Kagaya po ni si Dora, na nakatayo sa harapan nyo ngayon. Candidate na po ako Nakapila na po ako kaysa sino pa dapat ko pilahan. Naka-line up na po yung pangalan ko. Subalit, yung hiwaga po ng Diyos sa mga anak Espiritu Santo, binibitin pa po ako Binibitin. Maraming salamat po, Ama. Alam niyo po, ang text po ni Apo Kunching sa akin kagabi, hindi ko na nabasa. Dahil sa sobrang galak, sa sobrang kasiyahan ko, natulog ako agad. Kanilang madaling araw ko na lang po sinagot. Yung mga nakasubaybay po sa akin, yung nakakakilala, alam niyo po yung dinadanas ko. Yung hindi po nakakilala sa akin, taas po ang kamay. Ay, ilan lang kayo, konti lang. Ako po may sakit na leukemia. Tapos, pinagaling po ako ng Banal na Espiritu ng Divine Mercy sa pamagitan ni Apo Kunching. 30 years ago. 13 taon po ang leukemia ko nung mapunta ako dito kay Apo Kunching. So, naprolong po yun. Ang sabi ng mga doktor, mamamatay na ako. Pero hindi pa ako namatay. Ngayon, nag-accelerate na naman ang leukemia ko. Itong nakaraang buwan lang. Mamamatay na naman daw ako. Palakpakan niyo ang buhay na Diyos. Bakit pa si Isidora hindi mamatay-matay? Ayaw ko rin mamatay, no? Alam niyo po, yung pagtupad o pagsunod sa atas, meron po biyayang natatanggap. Katulad na po halimbawa, inatas po sa akin o idinatal ng Banal na Espiritu sa akin na mag-alay ako ng bulaklak. Ang bulaklak ko po noon, orange. Kasi, pagpapalago o prosperity ng aking kaluluwa. Ginawa ko po yun para ako siraulo ng kabalyero, ang bulaklak, yung mataas na. Nagbibili na po ako sa mga kasama ko sa Divine Mercy sa Baliwag na pag namatay ako, kulay orange ang bulaklak ko. Ihanda ko na yung kabaong ko. Maski po sila na iyan na may Our Lady of Mercy sa Tangos, kinukontrata ko na sa kabaong ko na lagyan ng pintura kulay orange yung kabaong ko, babayaran ko na by September. Umaayon po sa akin. Lahat po ng ginawa ko, mayroong sagot. Nag-alay ako ng orange na bulaklak hanggang sa nagpa-doktor pa ako dito sa St. Luke's. Ang sabi sa akin, hindi ako pwede bone marrow transplant kung hindi ako mag-normalize yung blood count. Alam niyo po kasi ang leukemia, parang ano yun ang tawag doon terminal. Wala pong nabubuhay na may leukemia. Kung hanggang kailan, ang Diyos na nakakaalam. Ngayon po, ibinahagi na naman sa akin yung bulaklak na dilaw. Na ang dilaw na yan dito kay Apo Kunching, liwanag, pag-asa. Liwanag ay inihiling mo, Isidora, pasubali kong alayan mo ko ng dilaw na bulaklak. So ako po, kahit yung kabalyerong maliliit, yung dwarf, dilaw ang bulaklak, inaalay ko po yan. Araw-araw gusto ko bago ng bago. Ngayon po, mayroon pa ako nakita doon sa may gilid ng patubig sa Balagtas Highway na dilaw din. Ang tawag doon ng mga Kapampangan, Acapulco yata yun, Acapulco. Na puno-puno ng langgam. So, inaalay ko po yun. At sinabi po ng doktor, paano, Miss De La Cruz, kung hindi na talaga mag-normal yung dugo mo? Dead end na. Ang sagot ko po sa kanya, bahala ang Ama sa akin. Alam niya ang hinihiling ko sa kanya. Tanggalin ang leukemia. Wala pa natin ang buhay na Diyos. Ito po hindi yung kapalan ng mukha, lakasan ng loob. Kung hindi po yung ating pananampalataya, yung faith, hindi po tao ang kausap ni Isidora dito. Nakikipag-iig po ako sa Banal na Espiritu, walang oras. Subalit, dito po sa dambanang ito, kapag nasanay kayo o dito kayo nakakilala ng buhay na Diyos, may oras po ang panalangin. Ano pa oras? Mahina yung tingnan.
Lakasan niyo po. Si Daklak po yun. Around the clock po. Ang mga alagad po sa madaling araw. Eh alas 12, minsan yung mga alagad hindi pa natutulog ng alas 12. Yun po ang biyaya ng Ama na eksaktong oras gigisingin ka niya. Hindi ka na kailangan maglitanya. Wala ka kailangan memoryahing dasal. Kausapin mo lang siya, sasagot po siya. Amen po ba? Sumasagot po ba ang Ama? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Nung sinabi po sa akin ng doktor na, kung what if, alam mo mga doktor, mga English speaking yan. Pero Tagalogin ko na lang po dahil ako Bisaya, hindi marunong mag-English eh. Paano, Mrs. De La Cruz, kung ang blood count mo ay hindi na mag-normalize, hindi ka na pwedeng i-bone marrow transplant, so dead end na, dead end. Bahala po ang Aba, doktora, hindi po ako natatakot. Tapang ko, ano? Hindi ako takot. Ngayon po, sa harap ng doktora, hindi ako nagpapakita ng kahinaan. Alam niyo, sagot sa akin ng doktor, that is faith. Palapakan ng buhay na Diyos. Sabi nung anak kong kasama ko, Mami, ang lakas mo. Ang lakas po mga tuwiran sa doktor. Na, kasi ang iba nun, iiyak na lang eh. Iiyak. Pag sinabi sa'yo na, paano kung hindi na mag-normalize yung blood count mo? Eh, kinakain ka na ng cancer. Yung dugo kasi ang nananalaite sa buong katawan mo, cancer. Eh, dead end mo na. Kung mahina-hina po ang espiritu ni Isidora na, umiyak na ako yung araw na yun. Subalit, nagdilay ako, nagdasal, nananalangin, at alam niyo po, nakarating sa langit ang dasal ko. Yung dasal ng kapatiran. Ang sabi ng doktor, every other day, ang CBC, blood chemistry, nangyari po yun within 2 weeks. Itong 3rd week po, nagmensahe sa akin ng Banal na Espiritu, Isidora, kung mangyari man na bone marrow transplant ka, mag-alay ka ng bulaklak, kulay asul. Gusto ko umiyak. Ama, saan naman po ako kukuha ng asul? Asul na bulaklak. Eh, di ba sabi ng Ama, walang imposible sa kanya? Hayaan mo, Isidora, ituturo ko sa'yo. Ngayon po, yung araw na yon, pahinga ang blood chemistry. Pumunta ako ng Dambana. Pagdating namin sa Tangos, nagmumuni-muni po ako, kinakausap ko siya. Ituro niyo naman po sa akin, Ama, kung saan ako makakita ng asul na bulaklak, i-advance ko na po yung alay ko. Hayaan mo, Isidora, ituturo ko sa'yo. Pagkasabi po niya, naipakita po sa akin dyan sa may Santo Niño, plant box lang po siya, may bulaklak na asul. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Wala po akong pakialam ko yung klaseng bulaklak, yung mukhang damo lang po siya. Inalay ko po kaagad. Atas po yun eh. At nung inalay ko po kaagad, nagyari po yun nung nakaraang Wednesday, Thursday, Friday, nag-alay po ako. Noong mag-CPC po ako last week, sabi ng doktor, wow, I'm happy. Hindi ko po naintindihan yung bakit happy siya. Ang sabi, nagtatrabaho na raw yung bone marrow ko. Hindi na raw ako kinakain ng cancer. Lumalaban daw ako. Bakit Mrs. De La Cruz? Sa lahat naman maganda result, ikaw lang hindi happy. Kasi po, doktora, nandyan na yung mga blood donors ko. Yun po ang iniintindi ko. May blood donors. Bakit mo sila intindihin? Isamantalang ikaw ang iniintindi namin, gumaling ka at lumaban ng dugo mo, hindi ka pa mamamatay sa cancer mo. Eh, hindi ko po magawa maging happy. Kasi ang iniintindi ko nga po yung 2 donors namin na nirecruit pa namin at pinainom ng pineapple juice para hindi mag-high blood, pinakain ng balut at pugo para hindi mag-low blood. Eh, kumbaga, yung paghahanda ko bilang tao, yung
yung paghahanda ng mga tauhan ng anak ko bilang tao, wala po wala po yun sa Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Dapat po, ang paghahanda natin, yung kaluluwa natin, lumalaban sa anumang karamdaman. Amen po ba? So, napauwi na po kami. Nag-alay ako ng Bulaklak ulit. Pumunta na naman ako sa Divine Mercy. Sabi ko, Lord, patawad po kung ina-advance ko na yung kulay asul. Inaangkin ko na po, Lord, ang aking kagalingan. Inaangkin ko na po, Lord, na matutuloy yung bone marrow transplant, mag-normalize yung dugo ko. Marami pong matutuwa sa akin. Yung mga anak ko po, nakikiisa sa akin. Kung ano naramdaman ko, natramdam ko rin. 4 po yung anak ko, 3 lalaki, 1 babae. Yung babae kasama ko palagi sa ospital. Ngayon po, nung makita ng anak ko, yung kulay asol, pinagitaan ko po ng dilaw. Mami, ang ganda. Parang binili mo yung bulaklak. Para bang yung alay mo kay Lord, mamahaling bulaklak. Nagandahan sila. Mag-aalay na rin po ako, Mami. Ngayon po, yung pinapapitas ko ng bulaklak doon sa patubig, binibigyan po namin ng pera. Ang unang bigyan ng anak ko 100, hindi po yun bayad. Kung hindi, nangangailangan yung tao. Tapos pasigko 50 na lang ang bigay namin. Kasi po, naramdaman ko na yung pag-aalay ko, may bisa. Amen? Tinatanggap ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Palakpakan po natin. Tatandaan niyo po, hindi po si Isidora ang pinapalakpakan niyo, yung mga sinasabi o niluluwal na salita ni Isidora, sapagkat ang biyaya ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, nasa akin po. Nararamdaman ko po. Ngayon po, alay ako na gano'n na ina-arrange ko siya na ang asul na sa gitna, ang dilaw na sa... Dalawang klase pa po yung dilaw Yung Acapulco, tsaka yung dwarf version ng fire tree na dilaw. Tapos, dati po kasi nasabi ko na po nung nakaraan, nung pala simba pa ako, araw-araw sa simbahan ako, nanguligta pa ako, bibili ako ng 10, 20 sa pagita. Ilalagay ko lang sa altar, wala lang pakialam, parang ganon. Para bang walang mensahe, walang pasalamat, o walang paghingi, o walang pakialam. Basta nilagay mo lang yung sa pagita, mayroon po ba ganon dito? Yung mga palasimba po, nag-aalala ng sampagita. Minsan, iutos pa sa katulog, pakisabit mo nga doon sa santo. Meron po ba? Huwag po kayo mahiya. Kasi aral po sa akin yun, na ang Diyos pala ay buhay, na pag inalayan mo siya, hindi niya tinitingnan yung halaga. Hindi niya tinitingnan yung amount, tinitingnan yung effort mo. Ano ba effort sa Tagalog? Yung kakayahan mo na mag-alay sa Kanya, kahit po yung damo lang, basta ang puso niyo po ang kumakausap sa Kanya. Lord, gusto ko pang mabuhay. Hindi po dahil sa wala pa akong apo. Talagang gusto ko pang mabuhay. Masarap maglingkod sa Diyos. Kausap ko po nung linggo, si Father Jess na gumaling dito sa Dambana, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Siya po ang nagmisa sa Subic nung linggo. Matagal po kami nag-usap, may 30 minutes yata. Alam mo kapatid, sabi ganun believe ako sa'yo. Pero hindi ko sasabihin nyo na sa'yo ako believe. Sa lakas ka na pananampalataya mo, kung mangyari sa kapatiran ang dinadanas mo at wala silang salapi na itustos sa pagpapagamot sa mamahaling ospital, hindi ko masabing malakas ang faith mo. Nalugmok po ako, totoo po yun. Oo nga naman. Kung halimbawa, isa sa inyo may leukemia at binigyan na ng tanin ng doktor at wala kayong kayang ipagamot o wala kayong salapin na ipagamot, malulugmok na lang ba kayo? Kasi ako hindi ko naman alam na may pera ako. Wala akong pera Wala akong pera. Kita ni Ma'am Betsy ko, ang bankbook ko walang laman. Isa. Subalit, ang full force po ng mga anak ko, nagsama-sama. At ipinakita nila sa akin, mahalaga ang ina nila. Ngayon po, sabi ko sa kanila, marami akong prayer warrior. Importante sa akin yung prayer warrior. Makiisa kayo. Mabanggit nyo malang na nawa
malagpasan ni Mami ang pagsubok na ito, ang karamdaman ko. Sinabi ko po yung kay Father Jess, lahat po ng pangaral, lahat po ng paalala ni Father Jess na pasensya na, sabihin mo sa kapatiran, kay Apo Konsing. Sa hectic ng schedule ko, hindi ako makapunta. Sana ang wish ko, pagkatapos ng fiesta ng San Agustin, makarating ako sa Dambana. Sabi po ni Father Jess yan. Sabi ko, Father, tamang-tama po. Ang birthday po ng mahal na Apo September. Anong date? September 19 po. Naku, sabi, pagdasal niyo ako, makarating ako. Ganun po ang pananampalataya kasi alam niyo po, pari yun pari. At naniniwalang gumaling siya sa banal na espiritu sa katawan niya po Konsing. Kaya pag nangaral po siya, banal na espiritu yung nangangaral. Sabi ko sa kanya, Father, kumakapit po talaga ako sa Lord kasi lahat na natutunan ko kay Apo Konsing, nangyayari ang mga sinasabi niya. Ano ba sabi niya Apo Konsing sa'yo? Abay mo, mabubuhay pa raw ako. Hindi pa ako mamamatay. Palapakan natin ang buhay na Diyos. Linggo po yun. Nung gabi, bago ako matulog, Lord, magsisibisi na naman ako bukas. Nakalagay na naman sa aking request, reserve blood for blood matching. Ibig sabihin, magta-transfuse na naman ako. Kasi 3 tube po ang kinukuha tuwing may blood matching Pag CBC, okay lang. Huwag niyo naman po ipahintulot, Lord. Huwag niyo naman ipahintulot mag-transfuse ako. Sabi, para bang pinapasigla ni Lord yung aking katawan na, huwag ka mag-alala, Isidora, ako bahala sa'yo. Siyempre po, nangungusap yung banal na espiritu, papurit pa sa salamat po ang hindi mapatid-patid sa isip ko, sa puso ko. Nasabi ko, sige Lord, matutulog na po ako na maaga, gisingin niyo po, ganitong oras, eksakto, ganong oras. Kasi po, may iniinom ka na bago kumain. May iniinom ka pagkatapos kumain. Lord, gisingin niyo po ako ng 5:30 para makapagdasal muna ako bago tumugan ng gamot. Isang tabletas lang po, dinadasalan ko po yun. Tinatawag ko po ang Diyos Ama ng Espiritu Santo at hindi po ako gumagamit ng ordinaryong tubig. Ano po yung special na tubig ko? Bless the Apo Konsing, palapanan natin buhay na Diyos. At kung sakasakali man po, kagaya ng nasa restaurant kami, o-order ako ng inumin na sa restaurant, binabantuan ko po yun. May baon po ako ng tubig na galing kay Apo Konsing, binabantuan ko po, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ganun na lang po pananampalataya ko, tubig. Sabi ni Apo yun bilang banal na Espiritu, kabisado ng mga kapatid ng Divine Mercy yun, tubig lamang, laman-laman ang iyong tiyan. Hindi ko po ma-elaborate yung salita ni Apo Konsing. Pag tapat ang iyong pananampalataya, gagaling ka. Wala kang karamdaman. Sapagat ang karamdaman ay hindi gawa ng Diyos. Amen po ba? Ba't malungkot po kayo? Para nakikisama kayo sa boses ko. Ikukwento ko po sa inyo, interrupt ko yung aking leukemia, yung boses ko po, nawawala. Yung kapanahunan ko, nagka-pharyngitis, ngayon po nawawala. Bakit po tuwing patuto ako dito, malakas ang boses ko? Palakpakan natin ang bahay ng Diyos. Dahil nga po sa cancer, sabi ng doktora ko, ipasilip natin yan. Ipa-endoscopy natin yan. Siyempre po, sunod naman ako, nakita po yung vocal cord ko. Nagluluwal ng plema. May mass daw. Ayokong salitang bukol. Pero gano'n nga ito, may bukol sa lalamunan, sa vocal cord. At bawal magsalita. Eto po ako, Lord, nagsasalita sa iyong kadakilaan. Hindi po ako nagsasalita ng kadakilaan ni Isidora. Ang kadakilaan pa ng Diyos Ama, wala man ang boses mo pang pisikal na anyo, ang boses mo bilang banal na espiritu, nagsasalita, nag-uumiyaw, galak na galak, palaparte ng buhay na Diyos. Yan po, sinabi ko kay Apo Konsing, paggising ko, patawad po, hindi ko agad nasagot yung text niya. Kasi nga, sa sobrang kagalakan ko, sa pagtitiwala ko sa Ama, nakatulog ako na mahimbing. Amen po ba? Ngayon po, yung boses na yan, kapag nais iluwal ng Panginoon, lumuluwal. Una ilalabas ko, hindi bali na akong walang boses pagka-chismis ang pag-uusapan. Huwag lang yung kadakilaan ng Ama. Kaya po ako nakatayo sa inyong harapan. Alam niyo po,
Pag CBC sa akin kahapon, sabi ng mga donors, Chay, sa anak ko, text mo agad kami kung ano result. Naka-ready kami. Okay, sabi ni Chay. May driver dyan, ihahatid kayo. Antayin na namin ang result at sinabi ng doktora. Paglabas ng doktora, hinintay namin. Kasi tapos na kami magpa-CBC, nag-blood count. Wala pa yung doktor kasi holiday po. Holiday kahapon. Ngayon, nung nabasa ng doktora, masayang-masaya siya. Ako hindi. Hindi ako masaya. Sabi ni Chay, appear tayo, mami, appear. Bakit? Hindi ka na naman matatransfuse, palapakan natin ang buhay na Diyos. Hindi ko pinapakinggan yung sinasabi ng doktor sa anak ko eh. Kasi umaasa ako sa ama. Hindi alam niyo po, isang transfusion po ng platelet, 45,000. Hindi yung pera pinanghihinayangan ko, kundi pinanaligan ko po yung salita ni Apo Consi sa text. Hindi ako matatransfuse. Ngayon po, kung hindi malakas ang faith ko, ang pananampalataya ko, at pagkapit ko sa banal na espiritu na nakay Apo Consi, baka po lugbok na ako. Baka lugbok na ako. 2005 pa po, muntik na ako mamatay. Dapat 6 feet under the ground na ako. Subalit ang awat habag ng Ama na tinatawagan ko, katulong si Apo Consing bilang dinadaluyan ng banal na espiritu, hanggang ngayon po, nananatili akong buhay. At kung mangyari man po yung blood transplant, mga kapatid, hindi ko na po ipaliwanag sa inyo, na ipaliwanag ko na po kay Apo Consing, na yung bone marrow transplant ay hindi ako bibiyakin. Para lang akong sasalina ng dugo o ng tissue galing sa kapatid ko na donor ko at ilagay sa special machine at isasalang sa akin. Hindi ko na po tinitingnan kung ano pang gagawin ng doktor sapagkat umaasa ako sa pamagitan po ni Apo Consing, binibindisyonan po niya yung doktor na may hawak sa akin. Isipin niyo po yun. Ang banal na espiritu, binibindisyonan ang kamay ng doktor. Amen po ba yun? Eh baka gusto niyo po palakpakan ng buhay na Diyos. Kaya po kung nandito po ka tayo ngayon, sayang nga po wala ako kahapon, napakarami raw tao. Yung gumagamot po sa inyo, sa atin, ay hindi po tao. Yung hinihingan po natin ng tulong, ay hindi tao. Dumadaloy po ang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo bilang divine mercy ngayon. Awa at habag, bukal ng awa at habag. Dumadaloy kay Apo Consing. Dapat palapakan nyo rin si Apo Consing. Ay hindi naman po dumadaloy ang banal na Espiritu doon sa may mga maruming puso, may maruming isip. Sino po ba dito may malinis na puso, may maruming isip? Hindi tayo makakapag-judge. Tanging Ama lamang ang nakakilala sa kanyang nilalang. Amen po ba? Tayo po ba ay nilalang ng Diyos? O kung amen pala dapat nag-uumapaw ang galak natin tuwing makikita natin si Apo Consing sapagkat si Apo Consing ay hinirang ng Diyos para manggamot sa atin. Kaluluwa man yan o karamdaman man yan pampisikal dahil hindi naman po bababa si Kristo para gamutin tayo. Amen? At hindi po pinanghawakan dapat ng tao na may salapi siya upang mapagamot siya. Hindi po. Kailangan po natin ang tulong ng banal na Espiritu upang gabayan tayo sa ating mga iniisip, sa ating mga nararamdaman, at sa ating mga ginagawa. Ika nga sa isip, sa salita, at sa gawa. Ako po, kahit natuturo si Apo Consing na nasa isip ko, bilang dinadaluyan ng banal na Espiritu, kaya po napakatatag ng pananampalataya ko. At sinabi ko po kahapon, Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, buwan ng September, yung minarkahan ng doktor na ako daw PCR ulit o i-examine lahat ng aking dugo, parang lagom. Sana po, yun na po yung petsa na ako isasalang bilang magkaroon ng bone marrow transplant. At pag nagkaroon po ng bone marrow transplant at nakarecover po ako, wala ng cancer si Isidora. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. At ano po ang may gawa nun? Hindi po doktor. Alalahanin po ninyo na si Apo Consing binindisyonan niya ang doktor sa pamagitan ng text. Kaya po nangyayari ang inaasahan ko. Ganon din po kayo.
Lahat po tayo, wala pong espesyal sa Panginoon. Pantay-pantay po tayo lahat. Ano man ang karamdaman, mayroon tayo. Amen po ba? Walang pinipili sa atin ang Diyos. Sumunod ka lamang sa atas. Kaya po, kung nakikita niyo po si Isidora kanina, umiindak-indak na. Kasi nakakaramdam ako ng ginhawa. Nakakaramdam ako ng kagalingan. Malusog na malusog. At isipin niyo po, yung timbang ko, nung maggrabe yung leukemia ko na kinakain ako ng cancer ko, 42 kilos. Ngayon po, within 2 weeks, 48 na po ako. Para din ang buhay na Diyos. Sabi ko nga po kay Tita Bebot kanina, parang bigla naman yata yung pagtaba ko, na hinihingal ako. Pagaling ako, pagaling. Sabi ni Apo po sa text niya, sa mahal na Apo ko, Jing, ang joint force ng mga anak ko na nagpagalak sa akin, talo ko pa nagsali ng dugo. Talo ko pa nagsali ng dugo. Walang halaga. Nakita ko yung mga anak ko. Talagang sama-sama kami kahapon para kami nag-holiday, nag-shopping, sama-sama, kumain. Yun po, biyaya ng Diyos dahil hindi nangyayari. Dahil may mga trabaho po ang mga anak ko. Holiday kahapon, subalit sa Panginoon, walang holiday. Kailangan kilalanin natin siya sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, purihan at pasalamatan. Wala na po siyang ibang hinihiling. Kilalanin lang ang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat po kapatid na Isidora. Siguro naman po ay sa kanyang pagpapahayag ay nakapulot tayo hindi lang karampot kundi maraming kalakasan, pagtitibay, katatagan. At ngayon po inaanyahan ko po tayong lahat ay tumayo.